So, good morning everybody. Good morning mga panyang dito sa Taiwan, no? Share ko lang ang aking buhay dito sa Taiwan. So, masabi ko lang is talagang swerte, talagang napakaswerte ko sa aking employer ngayon. Di ba nakapangatlong employer na kasi ako kasi yung first employer ko, ang aking alaga doon, under sa pangalan ko is namatay na siya. So, 2 years lang ako doon. Pagkamatay niya, syempre dito sa Taiwan, automatic kang, pag wala na yung alaga mo, automatic ka na end na yung contract mo. Kahit 3 taon pa yan, nakasign ka ng 3 years, pero kung namatay na yung alaga mo, so automatic siya, wala na din yung kontrata mo. So, ganun talaga ang buhay namin dito bilang OFW sa Taiwan. So, ang first employer ko is 2 years lang ako doon kasi namatay yung alaga ko. And then the second employer, ganun pa rin. 4 years lang ako doon kasi namatay naman yung alaga ko. Ngayon, may bago na naman akong employer. At napakaswerte ko talaga. So, malaking papasalamat ko sa Diyos kasi binigyan ako ng employer na mabait. So, hindi sila basta-basta na employer ko na kasi sila is VIP sila, di ba? Billionaire. Imagine, billionaire at natin lang ito. Okay. I-share ko lang pala ang aking buhay dito sa Taiwan. So before, pag pumunta kami sa 7-Eleven, talagang tinitigan ko kung ano yung gusto kong kainin. Kumbaga marami akong gustong kainin kaso hindi pwede kasi wala akong pera pambili, yan wala akong budget. At saka hindi din doon sa aking dati-dati na employer na hindi din lahat ay libre. So ngayon, pangatlong employer ko, Diyos ko nandito lahat. Ang lahat-lahat na tinitingnan ko dati sa Carrefour, sa PixMart, sa 7-Eleven, kahit saang store na gusto-gusto kong bumili niyan, gusto kong kakain niya, ganon. Yun ang feeling ko before. So eto, before, pag pumunta ako sa 7-Eleven or sa Carrefour, PixMart. So gustong-gusto ko talaga bumili nito. Fresh milk. Kaso mahal siya. Para sa akin yung budget is mahal. So tinitiis ko na hindi lang ako bibili at hindi lang ako iinom. So yun ang aking mindset before. So ngayon, dito pwede mo siyang iligo. Kasi every week, bumibili si amo dito. Kasi dito sa bahay na to, marami kaming Pinay. Marami silang katulong na Pinay dito. Pero sa sa room na to, sa bahay na to, is ako lang mag-isa. Yung kasama ko is nandun sa kabilang building, tapos meron din sa first floor. Kaso yung first floor at saka third floor ngayon is under renovation. So wala sila dito. So yung sa first floor is nandyan, pero umakyat siya dito sa kusina ko at dito magluluto para sa kanyang alaga din. So balik tayo, no? Every week, bibili si amo nito 2. So 2 kami iinom nito. Tapos, hindi lang every week, twice a week, bibili siya ng 2 galon na fresh milk. And then, itong box na to, peach to siya. Meron pa ditong peach na hindi na uubos sa ref. Last week, binili niya. Ngayon, bumili na naman siya ng peach. So, dito, bonggang-bongga. Lahat makakain ko ng libre. So, meron na naman akong pinya. Hindi ko pa na-slice yung isa, hindi ko pa nabuksan, hindi ko pa nabalatan yung isa. At meron namang hinatid na pinya dito. Every Tuesday and Friday, yung prutas namin dumating. So ngayon, of course, before then, pag pumunta ako sa PXMart, Carrefour, pag nakakita ko ng mangga, gustong-gusto kong bumili kaso mahal siya. Minsan, makabili ako kunti, parang isa lang, ganun, pero hindi satisfied yung pagkain ko kasi kulang nga. So ngayon, dito talagang makakain ko lahat. Kahit anong oras, kung gusto kong kumain, makakain ako. Tapos, ang sabi ko kasi, huwag kang bibili ngayon ng gulay kasi marami pa tayong gulay sa ref. Pero siguro stress siya na hindi makalabas yung pera niya. Stress siya na walang mabili or kaya takot siya na pumayat yung katulong. O syempre bumili. Binilhan ako ng gulay. Sa bagay, 2 lang to. Pero meron pa talaga ako sa ref, ang dami pa. So, alam niyo ba, nanghihinayang talaga ako sa mga binibili niyang gulay kasi hindi naman namin maubos every week. Kung saan mapunta, alam niyo na yun kung saan mapunta. Kasi hindi naman namin maubos, nasisira lang. So, hindi ko na lang bibigkasin dito kung saan napunta. Kasi nasisira siya, hindi namin kayang kainin, wala na. So, nanghinayang talaga ako. Gusto kong sasabihin ko sa sarili ko, sana kung malapit lang yung pamilya ko, sana kung mga anak ko, nanay ko, ganun. Ay, huwag na yan kasi mapaiyak ako, grabe, emotional ko. Tapos, eto, garlic. Eto lang yung hiningi ko sa kanya today. Sabi ko, bili ka ng garlic. Kasi, herbal yung employer ko. Nag-quack doctor yan, o diba? Hilig siya sa mga home remedies.
So, kung gusto nyong mag herbal ng garlic, so pwede kayong mag-research sa YouTube kung ano ang mga maaring gamitin nito. So, sa susunod, i-vlog ko kung paano o anong ginagawa ko dito sa garlic na napakadami. So, hindi ako humingi ng luya, hindi ako humingi ng ginger, pero binilhan ako. Pero binilhan ako. Ayan. Ang dami pa naman. Alam niyo ba pag hindi na naman maubos, alam niyo kung saan mapunta kung nasisira na naman ang ating ginger. So, meron pang cabbage na mas malaki pa sa aking ulo. Ayan. Meron pa akong dalawang cabbage dyan sa ref. No, isang cabbage, tapos isang Chinese cabbage na malaki pa, na hindi pa nga nakalahati. So, dito talaga ang swerte ko sa aking employer. Napakabait. Tapos, abunda sa foods, samantalang yung ibang mga caregiver dito sa Taiwan Caretaker naghirap kasi nga limitado yung pagkain. Diba? Pero dito sa akin is talagang abunda ang aming kinakain. Ngayon, ang pinaka marami at inisip ko paano ko siya kainin. Itlog. Hindi ako nagpabili ng itlog. Kasi alam ko naman every week bumibili siya. Sabi ko, huwag ka nang bibili ng itlog kasi marami pa tayo. Pero ang problema kasi stress siya na walang mabili, binilhan na naman ako ng itlog. So meron ba akong 1, 2, 3. Meron pa akong 5 ganito dyan sa ref. 5 ganito. Ako lang naman kakain, minsan naman siya kakain. Buti lang sa isang linggo meron siyang isang beses kumain, ako lang naman. Minsan naman hindi ako kakain yan. So marami akong mga itlog dyan sa ref na yan. Marami dito mga ice cream, basta abunda dito sa pagkain. Wala talagang problema. Before, pag pumunta ko sa Carrefour, PX Mart, 7-Eleven, talagang nagtingin-tingin ako lalo sa mga isda, karning baka, gano'n. Lahat ng gusto kong kakainin hindi ko mabili-bili kasi alam niyo naman, kaya nga pumunta tayo sa abroad para magsikap tayo para sa ating pamilya at mag-ipon, kaso wala pa akong ipon. Tapos, yun nga, hindi ko mabili-bili kung ano yung gusto kong kainin. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, andito lahat. Lahat na gusto ko before na makikita ko sa market, na gusto kong kainin, andito lahat. So, thanks God na meron akong employer na mabait. Ngayon, wala akong alaga, pero yung under ng aking name, merong nakalagay na matanda. Kasi dito nga sa Taiwan, hindi kayo pwede magtrabaho kung wala kayong nakalagay sa documents nyo na alaga. So, ang tinatawag na alaga ko is, meron na siya doon na tagapag-alaga. Bali ako, dito ako na-assign sa aking employer na magluto lang ng konti, maglinis dito sa bahay. So, totally wala akong alaga. So, thanks God sa aking natanggap na trabaho, na palagi kong iniingat-ingatan, na soon, makapagtapos na si anak. So, happy ending na naman. So, yun lang ang aking i-share, no? Kasi, gusto ko lang i-share lang sa mga caretaker, caregiver dito sa Taiwan. Gusto kong i-share lang kung ano yung meron ako ngayon na before gusto ko lang kainin, nakikita ko lang, sa ngayon, andito na lahat. So, depende talaga sa magiging employer natin. Kasi naranasan ko naman din before sa dalawa kong employer na, syempre, yung budget lang talaga, di ba? Kumbaga, tiis-tiis ka lang kasi, di ba, pag kumakain sila pakunti-kunti at samantalang tayong mga Pilipino is, Diyos ko po, o di ba, gusto natin kakain talaga, lalo na sa rice, di ba, kunti-kunti lang sila kakain, tapos parang titignan ka pa kung mapadamihan mo yung rice, pero ngayon, Diyos ko, ang dami kong rice dito. So, abunda talaga ang buhay ko dito sa pagkain. Huwag lang kayong magtanong about sa money kasi yun ang hindi mo makukuha. Kung ano yung sahod mo, yun lang yun. O diba? Huwag ka nang aasa na bibigyan ka pa ng tips, pero sa bagay, sa narinig ko kasi bago pa ako, pag nakaanan ka dito, pag naka 1 year ka na, so kung magkano yung sahod mo, makatanggap ka din ng buo every end of the year. So, yun lang.